Magandang buhay mga apisyonado, lalo na sa industriya ng gamefowl breeding, ngayon ay bibigyan ko ng konting paliwanag ang breeding. Ito ay hanggo sa matagal naming karanasan sa breeding, ginawa namin ang video na ito, hindi para magmagaling sa larangan ng gamefowl, sa halip ito ay mas lumawak pa. Ang kaalaman ng bago sa larangan at para sa mga gustong pumasok sa gamefowl breeding. Bago ang lahat, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa aming YouTube channel, sa mga interesado sa gamefowl breeding. Disclaimer, no animal were harmed in making in this video, for breeding and educational purposes only. Breeding. Ang salitang breeding, ay malalim, hindi lamang ito basta-basta pinagparis mo ang isang tandang at inahin ay, masasabi na isa ka ng breeder. Sa breeding kailangan may lalim, lawak, kaalaman sa breeding, mahabang pasensya. Oras, dedikasyon at pagmamahal, sa pinasok mo na industriya. At walang katapusan na pag-aaral sa breeding. Science, isa sa pinakaimportante sa pagpapalahi, kung walang pinapaniwalaan sa science, ay magiging bar-bar lamang ang mga palahi or breeding program. Genetic, ito ang pinakapangunahing unit or mana. Ang mga genes ay bahagi ng DNA na nagtataglay ng impormasyon. Chromosome, ito ay istruktura sa loob ng selula na naglalaman ng DNA. Genotype, ito ay kabuuan ng genetic komposisyon ng isang organismo or panloob na katangian, pag-uugali, talino, at gameness. Phenotype, ito ang nakikitang katangian ng isang organismo, pisikal na katangian, kulay ng balahibo, mata, paa, at palong or comb. Heredity. Ang mga katangian ay naipapasa sa pamamagitan ng chromosomes at genes sa panahon ng reproduction. Ang bawat magulang ay magbibigay ng kalahati ng kanilang genetics na impormasyon sa kanilang mga offspring. Dominant. Isang katangian na laging nagpapakita, dominante sa kulay, paa, palong or comb. Recessive. Isang katangian na nagpapakita lamang ng kopya ng allele kapag dalawa sila, example, palong balahibo, at tinatawag ng karamihan throwback. Bloodline, or linyada, nag-originate ng lahi na sinunod sa kanilang pangalan, halimbawa na dito ang Kelso, Sweater, Hatch, at iba pang mga linyada, na hanggang ngayon ay sinusunod pa rin ng karamihan ng nagpapalahi. Respeto sa mga naunang breeders na hanggang ngayon ay naririnig pa din sa bawat breeders, dito bibigyan natin linaw diin ang breeding, pagpapalahi huwag bamasi sa mga pangalan ng linyada, bamasi sa katangian ng manok, dapat alam ng isang breeder ang kanyang ginagawa, at pinapanday na linyada, katangian, bawat breeder may kanya-kanyang katangian, gusto, sa pagpapanday ng katangian ay mahirap, dahil hindi lang sa tandang ang nagtataglay ng galing, kailangan ay naipapamana niya ito, sa kanyang mag-anak, at sa kanyang sunod na henerasyon. Masalimuot pero isa sa pinakamagandang achievement ng isang breeders, tiyaga. Pera. Oras, kaalaman. Ang pinakaunang pundasyon kung gusto mo maging breeder sa larangan ng gamefowl industry, ito ang NOKMA tips at sanay magtagumpay ka.